Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Masayang umaga po, tanghali at gabi sa lahat po na sumusubaybay dito po sa araw-araw na pagpapala. So bago po tayo magpatuloy, sabi po ng Panginoon dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo iyon. So, purihin po ang Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umaga pong ito. Sa mandako ng mundo, ang aming mga kapatid ay patuloy na nakatune in sa programang araw-araw na pagpapala. Dalangin po namin, Lord, na sila, Panginoon, ay bigyan mo ng lakas, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ng matibay na pananampalataya upang ang bawat trial, pagsubok na dumating sa aming buhay, sa kanilang buhay, Panginoon, at ito, O Diyos, ay kanilang mapapagtagumpayan. Salamat sa mga biyaya na aming natatanggap, araw at gabi. Kami, Panginoon, ay yung sinasamahan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ating pong nabasa po kanina doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 10, ang pamagat po ng ating topic sa umaga pong ito ay kung paano po natin nararanasan at ang katapatan ng Panginoon. Paano po ba natin nararanasan ang katapatan ng Panginoon? Kailan, saan, at papaano? Di po ba? Kailan ba natin nararanasan ang katapatan ng Diyos? Saan ba natin nararanasan, saan area ng ating buhay at papaano? Di po ba? Sabi nga po ng Panginoon sa ating binasa kanina, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Ibig sabihin po na anuman daw po yung ating trials ngayon, sabi nga, napagdaanan na po yan ng ibang tao. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong sarili, sabi mo, kayang-kaya ko yan sa tulong ng Panginoon. Di po ba? Dahil anuman daw po yung trials natin ngayon, sabi nga napagdaanan na yan ng ibang tao. Kaya kung paano po nila nalagpasan, malalagpasan din po natin sa tulong ng Panginoon. So, natatandaan mo ba, kapatid, na ilan beses ka nang sinubok? Naalala mo ba, mabibilang mo ba kung ilan na yung pagsubok na pinagdaanan mo? Marahil hindi, di po ba? Kaya lang, kung gaano daw po kadami ng pagsubok natin, ganoon din po kadami yung ating tagumpay. Amen. Kaya sabi nga po dito, napagdaanan, anuman daw yung trials natin ngayon, ay napagdaanan na yan ng ibang tao. Pangalawa, sabi po dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo ay subukin ng higit pa sa inyong makakaya. Na higit pa sa iyong makakaya. Dito natin mararamdaman yung katapatan ng Panginoon. Di po ba? Kaya napapansin nyo po, mga kaibigan, yung mga kahit gaano daw po sa tingin ng ibang tao, sa tingin natin ay napakabigat yung trials natin ay pinapagaan na lamang ng Panginoon. So, meron po ba kayong alam sa Biblia? Di po ba? Na yung mga pagsubok nung unang panahon, talaga naman, ang titindi, di po ba? Yung pagsubok na nga lang po ni Job, ang hirap na nun. Yung sabi nga, yung huling pagsubok ni Job, ito po ay nagkaroon siya ng tadtad na sugat, nagkaroon siya ng pigsa sa buong katawan, di po ba? Alam niyo po ba, sa preach ko, minsan lagi kong hinahalimbawa yung trials na pinagdaanan ni Job. Na sabi, one time po, nung si Job, di po ba yung trials niya tinubuan ng pigsa yung buong katawan. So sabi ko, nung last week, may tumubo po na pigsa doon dito sa may likod ng hita ko. Yan.
Pagkaroon, alam mo na, sinusubukan mo na bang magkapigsa? Yung iba, tumatawa, oo daw. So, sabi nga, nung may tumutubo na pigsa doon sa likod ng hita ko, eh medyo masakit, di po ba? Habang lalo pag ito ay malapit ng mahinog. Sabi ko pa nga sa kanya, sa pigsa, ko, pigsa, magaling kang tumubo ah. Dito pa sa hindi ko nakikita. Kaya sabi nga, susunod na araw, yung bandang kaliwa naman. Sabi ko, dalawa na to. Halos hindi na ako makaupo dahil dalawa na yung pigsa dito sa hita ko. Left and right, di po ba? So sabi nga, ano po ang sabi ni yung asawa ni Job? Nung siya po ay nagkaroon ng maraming bulutong sa katawan. Sabi ng asawa ni Job, yan, sumpain mo na yung Panginoon mo at nang mamatay ka na. Di ba? Ang sagot po ni Job, karangyaan lang ba ang pwede mong tanggapin sa Panginoon? Ganon din po yun nung nagkapigsa ako, ano ang sabi ng asawa ko? Sabi niya, lagi mo kasi hinahalimbawa si Job, kaya tuloy, pinaparanas sa iyo kung paano ka magkapigsa, di pa ba? So, slight na lang. Amen po ba? Slight na lang daw yung mga trials na dumating sa ating buhay. At ang pangatlo, sabi po dito, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo iyon. Yun yung advantage po natin na nakakilala sa Panginoon. Na kahit daw po gaano kabigat yung trials po natin, sabi nga, magaan na lang pagdating sa atin dahil kasama po natin ang Panginoon. Kaya sabi nga doon, magaan lang ang pasaning ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, hindi kita bibigyan ng pagsubok na higit pa sa iyong makakaya. Sa halip, sabi dito, pagdating yung mga pagsubok na yan, sabi niya, bibigyan kita ng lakas upang mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga trials sa buhay mo. Kaya kapatid, ano man daw po yung pinagdadaanan mo na pagsubok ngayon, pag ito ay ilalapit mo sa Panginoon, magiging magaang yan. Hindi man lubusang mawala, pero pinapagaang ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po dito, bakit daw po pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok at kahirapan? Siyempre, minsan kung anak ka ng Panginoon, di ba, anak ka ng Diyos, di ba, parang sinasabi mo sa sarili mo, exempted na tayo, di ba, sa mga trials. Di po ba? Kung minsan napapansin mo, Lord, bakit kaya kung kailan ako naglilingkod sa iyo, kung kailan kita nakilala, saka naman tumitindi yung mga pagsubok sa buhay ko, di ba ba? Kaya minsan, bakit kaya pinapahintulot ng Panginoon mga ganong trial sa buhay natin? Sabi niya, una, kung bakit pinaparanas tayo ng Panginoon, kung bakit pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay, unang-una, sabi dito, upang magiging dalisay daw po yung ating puso. Di po ba? Upang magiging dalisay yung ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 1, verse 7, sabi dito, ang ginto ay nasisira, pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yan. Nakakita na po ba kayo ng ginto? Di po ba yung iba? Nakakapulot ng kulay ginto, pinapasuri pa kung tunay na ginto. Ganon din po yung pananampalataya natin. Tunay naman kaya yung ating pananampalataya, di po ba? So sabi nga, gayon din naman ang iyong pananampalataya. Higit na mahalaga kaysa ginto. Mas mahalaga daw po yung ating pananampalataya kaysa mga ginto. Kaya kung minsan pinapadaan tayo sa mga trials kasi po ayaw ng Diyos na picky yung ating pananampalataya. Di po ba? Nasa-search ni Lord yung puso natin kung tunay nga po na yung ating puso at kung tunay nga po yung ating paglilingkod. Di po ba? Sabi nga sa Jeremiah 29, verse 12 hanggang 13, sabi doon, if you search me with all your heart, you will find me. Kaya pag daw tayo po ay nananalangin sa Panginoon, tinitignan niya yung puso natin. At sabi niya, when you call to me, sabi niya, ang sagot ni Lord, here I am. Di po ba? Pagdalisay na daw po yung puso natin at pag tayo po ay nananalangin, ang unang isasagot sa atin ng Panginoon, anak, nandito lang ako. Di po ba? Napakasarap, napakaganang pakiramdam pag ang Diyos ay laging nakaantabay sa atin. Pangalawa po,
kung bakit dumadaan po tayo sa pagsubok at ito ay pinapahintulutan ng Panginoon. Sabi nga, pangalawa, para daw tayo ay makasunod ng maayos. Di po ba? Ang hirap sumunod kasi kung mayroon tayong pabigat sa buhay. Di po ba? Kung minsan, nakakita na po ba kayo ng marathon? Di po ba? Tinatanggal yung lahat ng pabigat sa buhay para ito ay makatakbo ng maayos. Di po ba? Ganon din po yung ating pananampalataya. Tinatanggal ni Lord yung mga pabigat natin sa buhay para daw tayo po ay makalapit ng maayos sa Panginoon. Ano ba yung mga pabigat natin sa buhay? Sama ng loob, ang hirap mag-move on, di po ba? Palusot, kulang sa pananampalataya, di po ba? Tinatawag ka pa lang, nagpapalusot ka na. Ganon ako dati, pag nag-chat yung leader ko, sabi ko, naku, mission na naman to. Nagpapalusot ako, pero ngayon, hindi na ako nakakapagpalusot. Kasi, sabi nga, pabigat sa pagtakbo ng isang mananampalataya pag marami tayong palusot sa buhay. Amen ba, kapatid? Wala ka na bang palusot dyan? Ano ba yung mga palusot mo sa buhay? Alam ni Lord John. Amen? So sabi nga, para daw tayo makasunod ng maayos, sabi dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, sabi po dito, kung susundin ninyong mainam ang Panginoon, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang yon. Ano ba yung mga pagpapala? Ano ba yung gusto mong pagpapala? Pag daw tayo sumunod sa Panginoon, ano daw po yung gusto natin sa Kanya, ibibigay niya yon. Amen. Sabi nga sa verse 12, sa Deuteronomy 28, verse 12, sabi doon, bubuksan ng Diyos ang kalangitan, ang masaganang ulan upang ibuhos sa inyo sa kapanahunan. Sabi doon, at higit sa lahat, ito yung favorite ko na pangako ng Panginoon, at higit sa lahat, hindi ka na mangungutang. Yes, breakthrough. Ikaw kapatid, makaka-breakthrough ka din. Dahil naranasan ko yan mula nung tinanggap ko yung challenge na ako ay magpapastor, punong-puno din ako ng utang dati. Ngayon, naka-breakthrough na ako, wala na akong utang. Praise the Lord! Amen ba? Pangatlo, sabi po dito, para kung bakit pinapadaan po tayo ng pagsubok. Pangatlo, sabi po dito, upang matuto daw po tayong manampalataya sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Diyos, sabi nga sa John 15 verse 5, without me, you can do nothing. Kung wala daw po si Lord sa buhay natin, wala tayong magagawa. Di pa ba? Kahit trabaho ko ng trabaho, 24/7, overtime dito, kayod doon. Sabi nga, parang kulang pa rin, di po ba? Kung mapapansin mo ngayon, kahit kunting trabaho lang, ang dami ng blessing na dumarating. So, bilang pagtatapos, mga kapatid, sabi nga, paano daw po natin ma-overcome yung trials, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? Marami pong trials. Sino po dito yung may pagsubok na, kumbaga, stuck? Pagsubok na nung nakarang taon, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Hanggang ngayon, pabigat pa rin sa buhay mo. Di po ba? Ano daw po ang ating gagawin para ma-overcome po natin yon? Sabi po ng Panginoon, isa lang ang ating gagawin. Sa 1 Peter chapter 5, verse 7, isa lang daw po yung ating gagawin para ma-overcome po natin yung mga pagsubok at sa ating buhay. Sabi doon, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang iyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sabi nga ng lahat daw po, wag na po tayong magtira. Ano daw po yung kabigatan natin sa buhay, ibigay po natin sa Panginoon. Amen po ba? Kung utang man yan, mabigat sa buhay po yan. Kung sama ng loob, mabigat din po sa buhay yan. Kung pang-iisa, panggugulang, panggaganso, pangraranso, di po ba? Pabigat sa buhay yan. Kung mayroon kanyan, sabi nga ng Panginoon, anak, isurrender mo na lahat sa Panginoon yan. Amen po ba? Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na sa maikling oras nating pag-share ng Word of God ay mayroon po tayong natututunan. So kung gusto mong maka-breakthrough sa umaga po, sa tanghali, sa gabi pong ito, anumang oras, anumang araw na ikaw ay nakatune in sa programa pong ito, kung gusto mong ma-breakthrough, kung gusto mong ma-overcome ang lahat ng trials sa buhay, sabi nga ng Panginoon, ibigay natin sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Kanya. So tayo po manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras na ito.
Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa na nakatune in sa programang ito. Ano man, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan ngayon, even family restoration, Panginoon, physical healing, financial blessing, Panginoon, emotional healing, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, ang lahat ng ito ay kayang-kaya mong ayusin, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang may sabi, Panginoon, na pag ito ay pagkakatiwala mo, ang lahat sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming suliranin na pag ito pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, kami, Panginoon, ay pong gagabayan, papagaangin, Panginoon, ang lahat ng aming suliranin. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na nag-tune in sa programang ito. Pagpalain mo ang kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen.